Main Character Syndrome. How ironic! Sa mga pelikula at TV shows, we almost always root for the main character. Pero sa tunay na buhay, it's not always the case. Whether it is us who have main character syndrome or someone we know, kailangan nating maging aware and realistic. Exhibiting signs that you have it is not always a bad thing. Though most of the time, a person who has main character syndrome is described as selfish and self-centered. Natatrato niya tuloy ang ibang tao as extra o support lang sa buhay niya to the point na nababawasan ang pagbibigay importansya niya sa iba. Someone with this syndrome has the tendency to be overly conscious of what others think. And sadly, how they value themselves is based on the compliments they get. There's nothing wrong with loving oneself and knowing one's worth. Pero hindi ito dapat umabot sa puntong sarili na lang natin ang iniisip natin. Binabaliwala na natin ang iba o kaya'y nabubuhay na tayo sa isang make-believe reality. Bilang mga anak ng Diyos, ang ating worth ay dapat nakaangkla sa identity natin sa Kanya. Si God ang nararapat na source of pride natin, and not our own abilities, not even our looks. Sabi nga sa Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Pinapaalalahanan din tayo ng Romans 12:10 na magmahalan tayo at pahalagahan natin ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa atin. Itrato natin ang lahat bilang main character ng kani-kanilang buhay at huwag nating ituring ang sarili nating mas mataas sa iba. Instead, let's support one another. Let us pray. Panginoon, nang tanggapin ko kayo ay kayo na ang namumuhay sa akin. Kaya tulungan ninyo akong huwag maging makasarili. Paalalahanan po ninyo ako palagi na walang ibang nararapat itaas kundi kayo at dapat naming pahalagahan ang isa't isa. In Jesus' name we pray. Amen. How do we apply this today? Think of someone you know and make a list of their good qualities. Then let this person know that you appreciate and admire them. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Romans 12 verse 10. Ito po si Lara Kigaman Alcaraz and God bless you today.